Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel, It's Bob, Stevie. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Naduwag na nga ba o nabahag na nga ba ang buntot ng China, mga kababayan? No? Dahil sabi nga po dito sa balita, no, agresyon ng Chinese Navy sa West Philippine Sea bumababa kasunod ng mga nagpagsasanay ng Pilipinas at allied troops, mga kababayan. Siguro sadyang takot lang talaga sila pag nandyan na yung mga allied troops, mga kababayan. No? O umiiwas sila, no? Umiiwas sila sa isang malaking problema. Matapang lang sila pagka yung mga tropa ng Pilipinas lang nandiyan dyan, no? Kaya nilang harasin di ba? Hindi pumapalag, no? Hindi lumalaban. Pero pagka mga allied troops na, no, may kasama na tayong mga malalaking bansa, no, bigla silang nawawala. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, kayo'y aking iniimbitahan, paki-click naman po ang subscribe button. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, ayan, paki-click ang subscribe button, mga kababayan, no. At syempre, no, nire-request uli o naikiusap ako, no, sa lahat ng mga nandito ngayon sa ating video. One view, one like po sana. Maraming salamat. I-click po yung like button dyan sa ibaba at comment down sa ibaba, no, kung ano ang inyong mga opinion. Alright, so wag na natin patagalin. Alamin natin ang dahilan bakit nga ba, no, bumababa ang agresyon ng Chinese Navy dyan po sa West Philippine Sea. Right? Let's go. Bumaba ang mga nalang agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na bilateral at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa ayon sa Philippine Navy. Siguro mas maganda lagi tayong may multilateral exercises, no? Para laging wala dyan yung mga barko ng China, no? Yung mga Chinese Navy na yan sa West Philippine Sea. Para laging wala sila dyan. Para laging natatakot. O siguro kaya siguro nandun sila sa katubigan ng Australia kasi nandito yung mga kaalyadong bansa natin. No, baka natatakot sila. Gaya ng kakatapos lang na pagsasanay ng AFP kasama ang French Navy noong isang linggo kung saan walang na-monitor na barko ng China malapit sa lugar na isinagawa ang pagsasanay. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Okay, so doon pa lang, no, sa sinasabi na yun na kapag meron tayong multilateral activities o mga military exercises, nababawasan o nawawala yung presensya, no, ng mga Chinese Navy o yung mga puwersa nila na mga Coast Guard, no, nababawasan o nawawala, mga kababayan. Siguro ang isang dahilan po nun, no, ay natatakot o umiiwas talaga itong bansang China. Dahil nga naman pagka yan, no, kanilang sinabayan, posibleng isang pagkakamali, magti-trigger yan ng isang napakalaking kaguluhan. Okay, so yan yung nakikita ko dyan. No, posibleng ganun po, no? Kayo ano sa palagay ninyo? Bakit ayaw nila, no, na nandiyan sila sa lugar na yan pagka mayroong mga military exercises? Nitong buwan ng Pebrero, sunod-sunod ang isinagawang pagsasanay ng sandataang lakas kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Ayon sa Philippine Navy, asahan pa ang mga ganitong pagsasanay. Mas maganda, so mas marami pala. Mas maraming pagsasanay pa pala ang darating diyan po sa West Philippine Sea. Kaya asahan natin na laging mawawala yung mga Chinese Navy na yan.
Welcome development naman para sa sandataang lakas ang pag-unfreeze ng Estados Unidos sa $336 million na military assistance nito sa Pilipinas. Ayan na. Pag-uusapan natin yan mamaya mga kababayan, no? Ito nga pong military aid ng US government sa Pilipinas. Sabi nga po nung mga nakaraan tatanggalin, no? I-freeze muna. Pero ngayon, no? Yung 336 million military aid ng US government, no, okay na uli, di ba? Ayon kay Trinidad, maipagpapatuloy na ng AFP ang mga programa gamit ang naturang pondo para sa land, air, sea, support system, cybersecurity at iba pa. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development. And with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned Nice. will Good news push yan. through. Positibo rin ang pananaw ng Malacanang ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaking tulong ito sa bansa at nagpapakitaan niya ito ng patuloy na matatag na relasyon ng Pilipinas at US. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Samantala, nakahanda ang Philippine Air Force na magbigay ng escort sa mga civilian aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea kung kakailanganin. Whenever we are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft, the Air Force is capable. Kasunod ito ng ginawa Nagbabala na ang Air Force, mga kababayan, no? Yari na naman tong China na to. Kasi alam niyo, nakakapikon na palaging ganun yung ginagawa nila. Yung, hindi lang sa katubigan yung pangaharas na ginagawa nila, maging sa ere. 'Di ba? Kung nagkaroon ng konting pagkakamali dyan, napakalaking problema talaga niyan. Hindi naman pwedeng maglanding sa ere yung mga eroplano. Hindi kagaya ng mga barko sa baba, kahit magbanggaan yan. Diba? Hindi naman basta-basta lulubog yan. Hindi kagaya ng eroplano. Pag konting pagkakamali niyan, mga babayan, pwede bumagsak agad yan. Okay, so disastrous talaga pag kami nangyaring ganun, no? At napakadelikado nung ginawa na yon ng chopper ng China. ang paglapit ng hanggang 3 metro ng helicopter ng sobrang Chinese lapit Navy niya. kamakailan sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Nakikita ko, no, parang nakikinig ako yung itsura ng mga Chinese pilot na to na parang tuwang-tuwa pa sila. Yung mga hinayupak na yan, parang tuwang-tuwa pa sila. Parang nai-imagine ko na nakakagigil, no, na nai-imagine mong ganun, na tuwang-tuwa pa sila na ginawa nila yon doon sa eroplano na yon, no, na walang kalaban-laban, 'di ba? What if kung gawin ninyo 'yan doon sa mga eroplano ng Air Force, yung merong missile, no? Try nyo kayang gawin 'yan doon. Tignan natin. 'Di ba? Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ito ng kanilang mandato. That's part of our mandate to support any other aircraft that is in danger or in distress, to ensure the safety of any of our other government equipment, be it on air or on the ground. That's part of our mandate. Gayunman, depende pa rin ito sa ibibigay na instructions ng National Headquarters. Ayon kay Colonel Castillo, nasa 20 meters pataas ang safe distance ng isang helicopter sa iba pang aircraft. Diba? Sa panig ng Philippine Navy, 20 meters, so 3 meters, so napakadelikado na talaga nun. hindi katanggap-tanggap ang aksyong ito ng China. Di talaga katanggap-tanggap yon yung ginawa na yan ng China dahil napakadelikado, di ba? Pwedeng kumitil ng buhay yon. No, pwedeng bumangga sila o magkamali itong eroplano na to ng before yan di ba? Pwedeng magkamali yan kung nagulat yan. No, at biglang kumabig at tamaan yung eroplano ng China. Sila pa magagalit, di ba? Nangako Magagalit sila sa kalokohan nila. ito na patuloy nilang poprotektahan ng ibang ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng patrolya sa West Philippine Sea. Dapat lang, pagka may ganyan, dapat may mga kasama ng chopper yan. May kasama ng eroplano yan. No? Na lumilipad din kasama ng mga ganyan. Di ba?
dapat mga Philippine Air Force fighter jet ang isama diyan, di ba? Para pag may mga ganyan na nanggugulo, no, mga eroplano ng China, pasabugin ka agad yan. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the B4 personnel is unacceptable. Endanger the life of Filipinos, di ba? Unacceptable yan. Unacceptable yan. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. Nauna ng Yan yung sinasamantala ng China, yung hindi tayo kumikilos, hindi tayo umaaksyon. Di ba? Yan yung sinasamantala nila. Porkit hindi tayo pumapalag, hindi tayo umaaksyon ng na hindi tayo bumababa no dun sa level ng kanilang ginagawa. Yan yung sinasamantala ng China, kaya paulit-ulit nilang ginagawa yan. Pero what if kung one time palaga ng Pilipinas yan, anong gagawin ng China? Di ba? Magwawala yung mga yan, sigurado yan. kinondena ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nitong linggo ang iligal na pagmamaniobra na ito ng helicopter ng China. Well, it once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability or reliability. Wala talagang because they have not been a credible citizen of the world, so to speak. And that's the Chinese Communist Party. Their expansionism, their disregard of safety, and their disregard of the rights, particularly of smaller states, is now patent and for the world to see. Tama. Ryan Lacanlali. Tama yun, mga kababayan. Walang kwenta, hindi marunong sumunod sa batas. No? Ito, pakinggan pa natin yung isang balita. Welcome development para sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang desisyon ng Estados Unidos na alisin ang freeze sa $336 million na military assistance para sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, muling may pagpapatuloy ng AFP ang mga programang may kinalaman sa land, air, sea support system at cyber security gamit ang naturang pondo. Samantala, positibo rin ang Malacanang sa desisyong ito. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development. And with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. Dapat lang no, na matuloy yan, mga kababayan. Ano masasabi ninyo dyan sa mga balita na yan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Dapat lang. No, maganda yan. Good news yan. No, na tutuloy ng Amerika yung, yung mga pondo na yan para sa Pilipinas. Malaking tulong po yan. No? Maraming salamat sa Amerika. Alright. So yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.